Guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon mga minamahal, isa lang po ang aking pinagdududa. Kasi imagine hindi naman po miyembro ng TRICOM, ng naturang komite na yon, 'di ba? Para sa mga fake news vlogger, sa mga nagkakalat ng disinformation, hindi naman po miyembro itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero isa lang po ang pinagtatataka ko. Bakit nandoon si Congressman Marcoleta? Mga minamahala, in my own perception, ng akin lang to. In my own opinion. What if lang naman I'm just asking, nagtatanong ako. What if pumunta doon si Rodante Marcoleta para ipagtanggol, i-defend ang mga di umano, 'di ba? Di umano narco vloggers at yung mga pogo-funded vloggers. Kasi mostly, ng mga naipatawag doon sa hearing na yon, actually, ginaganap pa nga yung hearing ngayon mostly ng mga napatawag doon is, parehas sila ng political alignment. Like, Baka Duterte din. Identified yung mga vloggers na yun as a, Maka Duterte. O, tingnan ninyo, mga minamahal. Nako, na mukhang may naamoy tayong hindi maganda dito. But, nung narinig ko na nagsalita itong si Congressman Rodante Marcoleta, pinapatawag niya yung nagpa-survey daw. Kasi, yung nagpa-survey daw po mga minamahal, bakit nandun daw po siya sa pang 36? Yun yung nirereklamo niya. Kaya yung nagpa-survey, gusto niyang ipatawag. Nako, Congressman Rodante Marcoleta, pikon ka pala sa mga survey firm. Hindi naman kasalanan ng mga, yung mga nag-survey na yan. Kung nandyan ka sa numero 36, hindi nila kasalanan yan. Dahil kung gusto ko talaga ng mamamayang Pilipino, malamang sa malamang, nasa top 12 ka or baka hindi mo matanggap yung resulta. Diba? Anyway, pakinggan natin tong sinabi ni Marcoleta, yung kanyang nirereklamo. Parang amoy mga minamahal na nandoon siya para ipagtanggol. Di umano. Amoy ko lang to na parang gusto niyang ipagtanggol yung mga narcolist at mga pogo-funded vloggers. Pakinggan ninyo. At gusto niya din tirahin yung mga kabisanan ng broadcaster na parang tinitira daw siya. So, for personal interest ba yun? Kung bakit ka nandoon? Alright. Pakinggan natin. Congressman Marcoleta and then Congressman Abante. Thank you, Mr. Chair. Judging from the title of the resolution before us, is it correct to assume that this hearing is only limited to social media platforms? No. No, of course not. Because the way I see it, it only addresses the alleged problems encountered against bloggers. No, Chairman. Congressman Marcoleta. That's the reason why we have invited as well the government agencies and also the academe and other Amoy nyo? media outlets who have parameters on. But we have not invited members of the mainstream media, Mr. Chair. We did. And And the reason why what was the reason? we're asking for the excuse letter as well because a while ago the COMSEC have acknowledged the persons of the resource persons who have been invited. Did we invite, Mr. Chair, Philippine Inquirer and Philippine Star? COMSEC, can you please reply to the query of the good gentleman from Sagip Party List? Thank you, Mr. Chair. Philippine Daily Inquirer was not invited, Mr. Chair. How about other social media? How about some other major media outlets? Philippine Star, Mr. Chair. Mr. Chair, KBP was invited, kapisanan ng mga broadcasters sa And the president of Pilipinas. the CBP is here. Yes, sir. Okay. Did that satisfy the query of Congressman Marcoleta? Because I think, Mr. Chair, even not only the social media are supposed to be invited, but also the mainstream media. I am personally victimized by these two popular newspapers, broadsheets. May I cite a particular example just to dramatize, Mr. Chair? Yeah, Sir Chair. Kaya importante lang sana. Gusto ko rin sila marinig ko nandito. You want a point of order?
So what's the point of order? We are still in checking all the invitations that was sent to all the invitees. At the same time, Mr. Chairman, some of those invitees are not present. And with regards to the query being made by Congressman Coleta, I do believe that he has a basis for that. And since, Mr. Chairman, the COMSEC has confirmed that indeed Philippine Daily Inquirer and Philippine Star are not invited into today's hearing. Since Congressman Marcoleta is not a member of this committee, may I respectfully move, Mr. Chairman, that in the next hearing, we will invite Philippine Daily Inquirer and Philippine Star to expedite discussion, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. May I know, Mr. Chair, why? Alright, 'di ba? So, nagrereklamo itong si Congressman Rodante Marcoleta na hindi pinatawag yung mga nandun sa Philippine Daily Inquirer or sa kung ano pa mang tinutukoy niyang eklabus niya, siya daw po ay binibiktima. Eh, paano ipapatawag? In the first place, hindi ka naman pala miyembro ng TRICOM na yan, ng committee na yan. 'Di ba? So, ano yung kinukuda mo? Anyway, mga minamahal, nakita niyo yung first statement ba ni Rodante Marcoleta na kung saan na bakit po vloggers lang? Wala naman kayong in-invite na na media. Tapos sabi ni Dan, hindi meron, di lang sumipot. 'Di ba? Kasi feeling niya, mga minamahal, na parang I don't know kung pinapagtanggol niya yung mga vloggers na yan to shed a light. But I think yung ginagawa ni Rodante Marcoleta is parang napapansin ko amoy na amoy na killing. Itong si Rodante Marcoleta, parang kiling sa mga narcolist vloggers. Kasi yung the way na magsalita siya, mayroong poise eh. O bakit mga vloggers lang, ba't hindi nyo imbitahan yung media? Yung parang ganon, tapos bigla niyang i-insert na, ako, biktima din ako ng mga ng mga media outlet na yan, yung mga ganyan. Pero anyway, mga minamahal, ano yung purpose? Kung ako lang yung tatanungin, hindi ka naman pala miyembro ng TRICOM na yan, ano yung purpose mo? Bakit ka pumunta doon? For what? 'Di ba? Alright, mga minamahal, amoy, no? Kala ko ako lang yung nakaamoy, kayo din pala. 'Di ba? So, ilan lang pala yung umattend? 3, 4 lang. 'Di ba? Ang daming matatapang sa social media, no? Pero sa personal, wala naman pala. 'Di ba? Sobrang daming matatapang sa sa SOCMED, pero in person, wala naman palang binatbat, tahimik naman pala. 'Di ba? Kung matapang ka, doon ka sa doon ka sa TRICOM. Kaya yung mga pinatawag, kung matatapang, pumunta kayo sa TRICOM. Hindi yung puro lang banat sa SOCMED, tapos wala lang din naman pala kayong 'di ba? Tapang sa in person, tama ba 'yun? Diba? So, makikita nyo mga minamahal, yung karamihan talaga sa mga vloggers na yan, mga matatapang lang sa salita, pero kulang sa gawa. Kasi yan yung lang nila sa social media Diyan lang talaga sila nakakabuga. Pero sa personal na wala silang pambuga. Diba? Alright. So, yun po. Anyway, ba't wala doon si Mimo? Hindi naman kami pinatawag Kung pinatawag kami, pupunta naman kami doon. Diba? Alright, mga minamahal, it's me. So, pahingi lang ako ng likes. Yan, mahalaga yung likes ninyo. Tapos yung comments. Napakahalaga ng comments ninyo. At wag niyong kalilimutan na i-click yung subscribe. Tapos pakihit nyo na din, mga minamahal, yung notification bell para nanonotify kayo sa mga video na ginagawa natin. Okay, papaalam na ako. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.